Tumaas pa ang bilang ng mga Pinoy na may dekalidad na trabaho nitong Enero, batay sa pinakahuling labor force survey. Naniniwala ang NEDA o National Economic and Development Authority na bunga ito ng masidhing hangarin at pagsisikap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magkaroon ng favorable business environment sa bansa. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Naghayag ng matinding hangarin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na ipagpatuloy pa ang paggawa ng tinatawag na favorable business environment sa bansa. Ayon kay National Economic and Development Authority Secretary Arsenio Balisacan, layon kasi nitong makahatak ng local at foreign investments na tiyak na magbubunga ng mas magandang kalidad at mas maraming trabaho sa ating bansa. Paiigtingin din ang ugnayan sa pagitan ng industriya, akademya at ng publiko para matugunan ang skill mismatch o pagkakaiba ng kasanayan sa nakuha nitong trabaho. Bibigyan pansin din ang pagbibigay ng hanapbuhay sa mga tinatawag na vulnerable sectors tulad ng mga kababaihan, nakatatanda at may kapansanan. Ayon sa Philippine Statistics Authority, nabawasan na ang bilang ng mga walang trabaho sa bansa ngayong taon. Mula 2.38 million na unemployed noong Enero 2023, bumaba ito sa 2.15 million parehong panahon ngayong 2024. Kabilang dito ang fresh graduate na si Clarence. Nakahanap na po ako ngayon ng trabaho. Nagtatrabaho po ako bilang administrative assistant sa isang news company. Gusto ko rin pong masuportahan financially po yung mother ko since dalawa na lang po kami sa buhay. Ngayong taon, tumaas din ang bilang ng mga manggagawa sa industriya ng construction, transportation, administrative, pangingisda at iba pang hanap buhay tulad ng pagkukumpuni. Sa kabuuan, papalo sa 45.94 na milyong Pilipino ang bilang ng may trabaho o may negosyo. Bagaman mas mababa ito sa 47.80 million noong huling quarter ng 2023 na tinatawag na holiday season, hindi ito ikinababahala ng PSA. Karaniwan anya itong nangyayari tuwing pumapasok ang bagong taon. May mga kasama sa bahay, ang households na tumutulong doon sa mga retail stores dahil busy pag fourth quarter, yung bare months. Pero nung January na, hindi na busy, kaya either nagstay na sila sa bahay to do the household chores, which is yun yung reason, o di kaya sa school na sila. So yun yung dalawang class of workers na may pagbaba sa number of employed, self-employed without employees, saka yung unpaid family workers. Magandang tingnan aniya ay ang paglobo ng bilang ng mga empleyado na nagkaroon ng regular na pinagkakakitaan. Mayroon namang positive na side. Tumaas yung salary and wages worker. Ito talaga yung may sweldo on a daily basis, on a weekly basis, monthly basis. Tumaas sila ng 640,000. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.